po sa ating lahat. Tayo ngayon ay naririto sa bayan ng Nasugbu. At dito sa aking kinakatayuan ay makikita natin ang ribulto ng ating pambansang bayani. Dito maghahanap tayo ng mga kabataan upang sila ay tanungin sa mga nalalaman nila tungkol sa ating pambansang bayani. Dito idodokumentary natin ang kanyang mga nagawa at naiambag sa ating bansang Pilipinas. Maghahanap tayo ng kabataan at kabilang na rin ang matanda para naman makita natin kung ano ba ang naging epekto at naging bahagi sa kanilang buhay ng ating pambansang bayani. Tayo na at atin ng simulan. So nandito na nga tayo, lalapit tayo sa isa nating mag-aaral na nakita dito. At tatanungin natin siya kung sino ba si Dr. Jose Rizal sa kanyang nalalaman. Magandang araw po. Magandang araw po. Ano po ang inyong pangalan? Jasmine Secondas po. Saan po kayo po ba ay nag-aaral at saan po ito? Sa Senior High School Pantalan po. So kayo po ay from Pantalan. Apo. So maaari ko po ba kayong tanungin tungkol sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Apo. Pupo ako sandali sabi mo nga kanina ikaw ay nag-aaral sa Senior High School sa Pantalan. So bilang estudyante at nag-aaral sa pangkasalukuyan, may ideya ka ba pagdating sa Republic Act number 1425 o ang tinatawag nating Rizal Law? Base po sa akin, meron po siyang pinatupad na about po dun sa dalawa niyang nobela na ang pagbasa at pagsulat. Ito naman ay ang layunin nito ng Republic Act 1425. Layunin dito na ipatupad na basahin at pag-aralan natin ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal at iyan nga ay ang No Limit Tangere at ang sequel nito na El Filibusterismo. So, ito ay hindi man agad na patupad pero sa ngayon, sa kasalukuyan, ito ngayon ay nagagawa na natin. Napapag-aralan natin ang kanyang mga nagawa. So maraming salamat Miss Hazel sa iyong pagbibigay ng oras para sa amin at maunawaan natin kung ano ba ang halaga ng isang Dr. Jose Rizal sa ating lipunan, sa ating bayan. Okay, dahil natapos na natin ang ating isang estudyanteng nahanap, ngayon naman ay isa pa. Maghahanap pa tayo na para mas mapaikot pa natin kung ano ba ang nalalaman nila sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Halika po tayo. Magandang araw po. Kayo po ay saan nag-aaral? Sa Pantalan Senior High. Pantalan din siya. So, Pantalan Senior High School din. Same lang nun kanina. So, maaari ko po ba kayong tanungin kung sino si Dr. Jose Rizal para sa iyo? By the way, ano nga po muna ang pangalan po nila? Torres Sapira po. Ni Sapira. Sino si Dr. Jose Rizal para sa iyo? Isa po siyang manunulat na ginamit po yung talento niya sa pagsusulat para po mabuksan po yung mata ng mga Pilipino sa mga ginagawa pong kabulastugan po or mga kasamaan po ng mga Espanyol noon. Okay, tama. Bali, ang nobela ngayon ay ang No Limit Tangere at ang sequel nito na El Filibusterismo. Dito siya kinilala. So, ikaw bilang kabataan, hindi na bilang isang manunulat, bilang isang kabataan, ano ang pwede mong gawain bilang mag-aaral para makatulong dito sa ating lipunan? Basahin po ulit yung El Fili or yung No Limit Tangere po and i-share po yung mga kaalaman ko tungkol kay Dr. Jose Rizal. Doon po sa iba kong mga kaibigan or mga kakilala po para mas alam po nila yung storya or mga sinulat po ni Dr. Jose Rizal. So, tama naman po. Kailangan lang natin sa ngayon ay ang pagsikapan pa na mag-aral ng mag-aral para pagdating ng araw tayo ay mayroong magandang kinabukasan at maging kapakipakinabang dito sa lipunan. So, ayan na nga na ang kahalagahan ng edukasyon na dahil si Jose Rizal nga ay naniniwala na ang kabataan ay ang siyang susi para sa magandang kinabukasan. Alam mo ba ang kanyang huling sinabi bago siya mamatay? Consumatum est po ata.
So maraming salamat sa iyong pagbibigay oras para sa aming pagdodokumento sa buhay ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Magandang araw po. Pwede ko po ba kayong matanong tungkol sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Sige po. Bilang ako po ay pinahihintulutan nyo na kayo ay ma-interview ko ng kaunti, kayo po ay bilang mas matanda po kayo sa akin at ako yung isang estudyante pa lamang. Sino po si Dr. Jose Rizal para po sa inyo? Bukod po sa isang bayani si Dr. Jose Rizal, ano po ang masasabi nyo tungkol sa kanya? Matalino. Bilang isang kabataan niya, pinaglaban niya, Pinaglaban niya po tayong mga Pilipino. Laban po sa pananakop ng Espanyol sa atin. Kayo po ba ay naniniwala na ang edukasyon ay susi para sa ating kinabukasan? Ayoko naman. Yun talaga ang dapat, yung edukasyon ay susin sa ating Opo, kasi si Dr. Jose Rizal po ay ang mitihin niya po ay maipagpatuloy pa ang kanyang adhikain para sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. Kaya po bilang isang magulang po, ano po ang maipapayo nyo para sa aking katulad kong isang kabataan? Sa akin po, para sa akin po, bilang ina, dapat po yung magsumikap bilang simbolo si Jose Rizal, para yun tularan po nila para maging katulad ngayon, kasi wala na yung katulad ni Jose Rizal na talagang pinaglalaban niya Dapat ganun din. Opo. Ibig sabihin po ay para sa inyo po, sumasang-ayon po kayo na ang kabataan po ang magpapatuloy ng kanyang nasimulan. Yes. Yun po. Opo. Bago po ako magtapos sa pasensya na po, ano nga po ang inyong pangalan po? Maribik po. Kayo po si Ate Maribik. Ate Maribik, masasabi nyo sa kalagayan ng Pilipinas ngayon? Sa ngayon kasi, para sa akin, ang mga kabataan kasi ngayon minsan, medyo, sarili na nila, iniisip nila Hindi na minsan, wala na, yung magulang Sarili na nila ang nasusunod. Opo. Ibig sabihin nyo po ay nakaya ng magdesisyon ng mga magulang para sa kanilang sarili. Kumbaga po ay may mga kabataan na nalilihis ng landas na dapat ang i-focus nila ay ang makatulong sa ating bansa at pati na rin sa mga magulang natin para naman tayo ay patuloy ang kaunlaran at ang ating kalayaan. Ano po? Ma'am Maribik, yun na lang po at maraming salamat po at sa inyong oras na ibigay po sa akin. Salamat po. Sino si Dr. Jose Rizal? Ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolanda, na siya nating kinikilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay naipanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna at namatay naman noong December 30, 1896 sa edad na 35 sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta. Binaril siya sapagkat napagpintangan siyang nagpasimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonso, at sila ay 11 magkakapatid at siya nga ang ipitong anak. Ang kanyang inang si Teodora Alonso ang nagsilbing unang guro niya. Maaga siyang namulat sa pag-aaral sa loob lamang ng kanilang tahanan. Ipinagpatuloy ni Dr. Jose Rizal ang kanyang pag-aaral sa Binyan, Laguna, at nakapagtapos naman siya ng bachelor sa Agham at sa Ateneo de Manila noong March 23, 1876 na nagtamo ng mataas na karangalan. Hindi pa natapos dito, ipinagpatuloy pa ulit niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid, kung saan natapos niya ang kursong medisina at filosofiya taong 1885. Dahil sa kursong medisina, nagamot niya ang kanyang ina na may katarata bilang siya nga ay isang ophthalmologist.
Si Dr. Jose Rizal ay kilala ding isang polyglot. Ito ay ang taong may kakayahang magsalita at sumulat ng iba't ibang lengguwahe tulad ng Spanish, Latin, French, Greek at Ingles. Kung paano nga ginugol ni Dr. Jose Rizal ang kanyang kabataan sa paghubog ng kanyang sarili, inialay naman niya ang kanyang panahon para sa pagsulat ng libro. At dito nga siya nakilala sa nobelang Noli Me Tangere at ang sequel nitong El Filibusterismo. Dito niya ilalahad ang mga pang-aabuso ng mga praile at katiwalian sa pamahalaang Kastila. Ginamit niya ang paraang ito upang imulat at bukawin ang damdamin at isipan nating mga Pilipino sa kawalang pang-aabuso ng mga Espanyol sa ating bansa. Ginamit niya ang mga ito bilang sandata para maipagtanggol at maipaglaban ang mga mamamayang Pilipino. So, tunay ngang nakamamangha ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga nagawa, merong mga taong naka-impluwensya sa kanya upang maging bihasa si Rizal sa iba't ibang larangan na kanyang tinahak. Bukod sa kanyang ina na si Teodora Alonso, na siyang naging unang guro ni Dr. Jose Rizal at sa kanyang ama na si Francisco Mercado, na siya namang nagturo sa kanya upang maging disiplinado at magkaroon ng galang sa kapwa. Kabilang din po dito si Concha or Concepcion Rizal. Siya po ay kapatid ni Dr. Jose Rizal na namatay sa edad na 3 taon. Siya po ay pangwalo sa magkakapatid. Sumunod naman po si Justiniano Aquino Cruz or mas kilala bilang Maestro Cruz. Siya naman ay naging guro ni Rizal sa Biñan, Laguna, na siyang nagturo kay Rizal ng lengguwaheng Latin at Spanish. Siya din po ang nagtulak kay Rizal na ipagpatuloy ang pag-aaral sa Manila. Narito din po si Francisco de Paula Sanchez. Siya po ay ang paboritong guro ni Dr. Jose Rizal nung siya ay nag-aaral pa lamang sa Ateneo de Manila. Siya din ang naging daan upang mapukaw ang talento ni Rizal sa pagsusulat sa pamamagitan ng essays at poetry. Sumunod naman diyan si Juancho Carrera. Siya ay isang painter sa Biñan, Laguna. Siya ang naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal upang pukawin ang pagmamahal sa painting. Kabilang din po dito si Father Jose Villaclara. Siya din ay isang instructor or guro kung saan nag-aaral si Dr. Jose Rizal sa Ateneo de Manila. Siya din ang nagtulak kay Dr. Jose Rizal upang pag-aralan ang agham at filosofiya. Sumunod naman po diyan si Pasiano Rizal. Siya ay kapatid ni Dr. Jose Rizal. Siya naman ang nag-ayos ng mga papel na kinakailangan ni Dr. Jose Rizal upang makapag-aral sa ibang bansa. Pagkarating niya naman sa Spain, nakilala niya si Ferdinand Blumentritt na siyang naging matalik na kaibigan ni Dr. Jose Rizal. Dahil sa iilan sa mga taong nabanggit at sa mga taong kanyang nakasalamuha, sumali siya sa iba't ibang organisasyon at meron ding iilan na siya ang nagtatag. Tulad ng organisasyong Círculo Hispano-Filipino. Ang organisasyong ito ay itinatag ng mga Pilipinong mag-aaral sa Madrid noong 1889 na pinangungunahan ni Juan Atayde. Layunin nitong isulong ang reforma at ipahayag ang mga hinaing ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Ang organisasyong Anthropological Society. Sumali si Dr. Jose Rizal sa organisasyong ito sa Berlin, Germany noong 1887. Dahil ito ay inirekomenda ni Dr. Fedor Jagor at Dr. Hans Meyer. Ang organisasyong Ethnological Society ay organisasyon ding sinalihan ni Dr. Jose Rizal sa Berlin, Germany noong 1887. Ito naman ay naglalayon na pag-aralan ang iba't ibang kultura. Ang organisasyong La Solidaridad. Ito naman ay ang organisasyong itinatag ni Dr. Jose Rizal kasama ang kanyang mga fellow reformists sa Spain noong December 13 noong 1888.
Isa itong pahayagan na nag-a-advocate ng political and economic reforms sa Pilipinas. Ang organisasyong Los Indios Bravos or The Brave Natives. Ang organisasyong namang ito ay itinatag ni Dr. Jose Rizal kasama ang kapwa niya Pilipino sa Paris noong 1889. Ang organisasyong ito ay naglalayon na isiwalat ang kondisyon ng Pilipinas noong panahon ng pamumuno ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagsusulat. Dahil din sa iilan sa mga taong nabanggit na naka-impluwensya sa kanya, nagkaroon siya ng iba't ibang artwork. Halimbawa na lamang sa painting. Ang painting na pinamagatang Saturnina Rizal na ginawa sa Calamba noong 1881. Na ngayon naman ay nakapreserve sa Rizal Shrine, Fort Santiago. Sumunod naman po ang Dapitan Church Curtains. Ginawa naman ito noong 1894 sa Dapitan. Kabilang din po ang Christ Crucified na ginawa sa Heidelberg, Germany noong 1886. Ang sunod naman po ay ang painting na pinamagatang A Painting on a Pair of Mother Pearl. Ito ay ginawa ni Rizal sa Dapitan noong 1894. A Portrait of Moraytan na ginawa sa Barcelona noong 1885. Ang painting naman na Immaculate Conception na ginawa sa Dapitan noong 1890. Ang Spanish Coat of Arms na ginawa noong 1867 sa Calamba. At marami pang iba. Isunod naman po natin ang mga sculpture na ginawa ni Dr. Jose Rizal. Una po ay ang The Triumph of Science Over Death. Ito naman ay gawa sa clay na ginawa sa Paris, France noong 1890. Nakalauna naman ay inaregalo niya sa kanyang close friend na si Ferdinand Blumentritt. Sunod po ay ang Sacred Heart of Jesus na gawa sa wood na ginawa sa Ateneo de Manila noong 1875 to 1877. Josephine Bracken na ginawa sa Dapitan noong 1895 to 1896. But The Mother's Revenge. Ito ay gawa sa clay na ginawa sa Dapitan noong 1894. But upang mas lalo nating maunawaan at makilala si Dr. Jose Rizal, dumako naman po tayo sa mga literary works of Dr. Jose Rizal. Narito ang kanyang mga gawa na hindi matatawaran na ginawa para sa atin. No Limitang Here, nasa English ay Touch Me Not. Sa Tagalog naman po ay Huwag Mo Akong Salingin. El Filibusterismo, na ang sequel na ito na El Filibusterismo, nasa English ay The Reign of Greed. Sa Tagalog naman po ay Paghahari ng Kasakiman. Alam naman po natin na ito ay nobelang ginawa ni Dr. Jose Rizal upang ilantad ang social cancer ng Pilipinas noong panahon ng Kastila. Naging daan ito upang mamulat ang karamihan sa mga Pilipino tungkol sa pang-aabuso at kasakiman sa pamumuno ng mga Espanyol. Naging daan din ang nobelang ito upang magkaroon ng lakas ng loob ang mga Pilipino upang labanan ang mga mananakop. Sucesos de las Islas Filipinas. Libro po ito ni Antonio de Morga. Ang nilalaman nito ay pagpapaliwanag sa sitwasyon ng Pilipinas mula 1493 to 1603. Sa ilalim ng pamumuno ng Espanyol, halimbawa na lamang po sa nakasulat sa libro po na ito na ang Pilipino daw po ay tamad. Dahil alas 9 pa lang naman po ng umaga, pero ang hindi nila alam ay kaya ganoon dahil alas 4 pa lang or alas 3, karamihan sa Pilipino ay gising na at nagsisimula ng magkasa. Dahil pagsapit ng tanghali, kay init na kaya sa bandang alas 9. Nakita ng mga Espanyol na tulog ang mga Pilipino, so tayo po ay dumako sa annotation of Antonio de Morga's Sucesos de las Islas Filipinas. Sa libro pong ito, dito ay pinaliwanag ni Dr. Jose Rizal
ang nilalaman na libro ni De Morga. Malinaw naman po na ang libro ni De Morga ay bias-based sa kanyang pananaw. So, kaya gumawa si Dr. Jose Rizal ng Annotation of Successos de las Islas Filipinas sobre la indolencia de los Filipinas. Sa English naman po ay The Indolence of the Filipinos. Isa po itong essay na isinulat ni Dr. Jose Rizal na kapaloob po dito na hindi tamad ang mga Pilipino. Kaya lamang walang gana ang Pilipino dahil sa kalupitan ng mga mananakop. Sa mga kababaihang taga Malolos or to the young women of Malolos, ito po ay letter na isinulat ni Jose Rizal noong February 22, 1889. Sa mga kababaihang taga Malolos na nagpetisyon upang magkaroon ng pantay-pantay na pag-aaral. Sa Espanyol na lengguwahe sa letter na ito, pinuri ni Rizal ng lakas ng loob para magkaroon ng pantay-pantay na edukasyon para sa lahat. Por la educación recibe la patria. Sa English naman po ay through education is the nation glorified. So ito po ay isang poem na isinulat ni Dr. Jose Rizal noong 1876. Nakapaloob po dito ang importansya ng edukasyon para sa ating bansa at para sa ating mga Pilipino. Si Dr. Jose Rizal ay siyang kinikilalang pambansang bayani. Ang pagiging bayani ay ang isang taong may paghahangad ng kabutihan para sa lahat at may matibay na pangako para sa komunidad at bansa. Isa si Pedro Serrano Lactau sa nagpaliwanag ng personalidad ng isang bayani. Ayon sa kanya, kailangan maging matapang, matibay, mapangahas, tahimik at kalmado. Para naman sa Espanyol ay pinakilala nila ang larawan ng pagsunod sa pamamagitan ng santo at alagad at iyon ang inaasahan nilang gagayahin nating mga Pilipino upang maging mabuting kolonyal. Sa mga Amerikano naman, ang mga sundalong namatay sa panahon ng digmaan sa Pilipinas ay ipinagpagawa ng monument o commemorative rituals para sa taunang ritual at paggunita upang bigyang halaga. Si Dr. Jose Rizal bilang bayani ay nagbigay inspirasyon sa lahat para ipaglaban ang kalayaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ginamit niya ang mapayapang pakikipaglaban gamit ang kabilang galing sa pagsulat at kailangan ay hindi gumamit ng dahas o karahasan upang makuha ang kanilang mithiin para sa ating mga Pilipino at para sa ating bansa. Si Rizal ay hindi matatawaran ang nagawa para sa ating mga Pilipino. Sadyang pinatunayan niya na siya ay isang bayani na ngayon nga ay siya ang kinikilala ng lahat. Pag-usapan natin ang tinatawag na Republic Act 1425 o ang Rizal Law. Bago pa man maipatupad ang batas na ito ay may mga bahagi nito. Si Claro M. Recto, siya ang pangunahing nagtaguyod ng batas na ito. Layunin ng batas na ito na mandatoryang basahin at pag-aralan ang akda ni Rizal na No Limitangere at El Filibusterismo. Sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa kolehiyo nga at universidad na isumite sa Komite ng Senado sa Edukasyon taong April 7, 1956 ang Senate Bill No. 438 at sinuportan nito ni Senator Jose P. Laurel. Ayon kay Senator Jose P. Laurel, pangunahing layunin ng batas ay
ipalaganap ang mga ideya at kaisipan ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan niya ng pagbasa at 2 akda. Ngunit hindi naging madali ang pagpapatupad ng batas na ito. Isa si Francisco Soc Rodrigo, who actively opposed the passage of the Rizal Law dahil naniniwala siya na ang akda ni Dr. Jose Rizal ay may ilang linya na may pagtatangkang sirain ang relihiyong Katoliko na nakakasama sa prinsipyo ng pananampalataya o nakakasakit sa doktrina ng simbahan na maaring magdulot ng pagkawala ng pananampalataya at pagkabahagi ng bansa at ang mga pagpilit ng isang bagay na labag sa pananampalataya ng isang tao ay sumisira sa kalayaan sa pananalita at kalayaan ng relihiyon. Si Jacob J. Gonzales ang pangunahing tagapagtaguyod ng House Bill No. 5561, isang batas ito na sa pilitang isama ang pagtuturo ng Nolimi at Tangere at El Filibusterismo sa kurikula ng lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa kolehiyo at universidad. Sa kontekstong ito, iminungkahi ni Senator Jose P. Laurel ang pagsama-sama ng lahat ng gawa at panulat ni Dr. Jose Rizal. Hindi lamang ang 2 akda ang pangunahing tumpok sa batas na ito. Bagkus binigyang diin niya na alisin na ang salitang sapilitan, kaya iminungkahi niya na huwag sapilitang pag-aralin at basahin na may kondisyon pa. Kaya naman noong May 12, 1956, ang Senate Bill No. 438 ay mapubahan sa 2 pagbasa at na-approve ito sa House of Representatives noong May 14, 1956. Di rin nagtagal, pagdating ng June 12, 1956, ay tuluyan na itong pinirmahan ni President Ramon Magsaysay para maging isang batas. At ito na nga ang Republic Act 1425 na kilala bilang Rizal Law na kasama na sa kurikula na ang lahat ng public at private schools, colleges, and universities. O na rin courses, tulad na nga ng subject natin ngayon na The Life and Works of Rizal. Sa paraang ito, tunay na hindi natin sila makakalimutan kailanman. So, sinasabi na mas makapangyarihan ang mambabasa ni Rizal kaysa kay Rizal mismo. Bakit? Kasi nabuhay na siya at namatay sa nakaraan, ngunit muli siyang nabuhay sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-unawa at pagrespeto sa mga legacy ang kanyang naiwan. At dahil doon, nagkaroon tayo ng kanya-kanyang Rizal o kanya-kanyang pag-unawa tungkol sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. May 2 kategorya ang kasaysayan ni Rizal. So, una na nga po diyan ang historic Rizal. So, ito po yung mga nakasulat na sa kasaysayan or nakikita na lang natin sa pamamagitan ng pagbabasa. So, sa pamamagitan po ng pagbabasa, atin pong nababalikan kung ano nga ba ang naging buhay ni Dr. Jose Rizal. Ang symbolic Rizal naman ay yun yung mga nakikita mo sa paligid mo kung saan maaalala mo si Dr. Jose Rizal. Halimbawa na lamang yung kanyang monumento. Tunay nga na si Dr. Jose Rizal ay hindi lamang isang bayani ng Pilipinas. Dahil kung ating babalikan ang ating unang natalakay, si Dr. Jose Rizal ay naging daan upang mapukaw tayong mga Pilipino sa mga masasamang layunin sa atin ng mga Kastila. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin mararanasan ang kalayaan na mismong sila ay hindi nakaranas.
Naway sa lahat ng aming natalakay, mas lalong lumawak ang inyong kaalaman sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Patuloy sana nating irespeto ang ating mga bayani na walang takot lumaban, maipagtanggol lamang tayo sa mga mananakop. Nasa atin ang mga palad kung ano ang magiging kinabukasan ng ating bayang sinilangan. Naway kagaya ni Dr. Jose Rizal, piliin natin kung ano ang tama at mabuti para sa lahat. Sa paraang ito, patuloy nating isapuso ang pagiging isang mabuting Pilipino bilang tanda na nag-iisang Dr. Jose Rizal. At huwag nating kalimutan na tayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Lalo't higit ang edukasyon, ang susi para sa isang magandang kinabukasan.